Para mapanatili ng isang bansa ang kapayapaan at kaayusan sa loob ng kanilang teritoryo, talagang kailangan nilang mamuhunan sa isang maayos na military system. Libo-libo kung hindi man daan-daang libo na mga kalalakihan at kababaihan ng kusang loob na sumasailalim sa mga pagsasanay militar upang hasaing mabuti ang kanilang kakayahan at kahandaan sa pakikitungo sa mga matitinding kriminal. Inaasahan na ang mga sundalong ito ay mayroong mataas na level ng katalinuhan at mayroong pambihirang lakas ng katawan at isipan. Mga katangiang napakahalaga para mapabagsak nila ang mga kriminal na naglalayong sirain ng buhay at ari-arian ng mga taong ipinangako nilang poprotektahan. Talagang iba-iba ang paraan ng pagsasanay ng bawat unit ng militar at bawat isa ay mayroong natatanging estilo upang maging kakiba sa libu-libong puwersa ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa ngayong araw na ito, welcome back muli sa Noel Polo TV. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo ang 15 sa mga pinakamalupit at pinakamagagaling na elite forces sa buong mundo. At huwag kayong aalis dahil lang ilan sa ating listahan ay siguradong magpapahanga sa inyo sa sakripisyong kaya nilang gawin para lamang makapagbigay ng mga pinakamahusay na depensa para sa kanilang bayan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. At syempre, shoutout na rin sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga kakaibang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 15. Joint Force Task JTF-2. Ang Joint Force Task 2 ay isang special na unit na binuo matapos ang First Gulf War. Ito ang itinuturing na Elite Counter-Terrorism Task Force ng Canada. Subalit ang proseso para maging bahagi ng JTF-2 ay talagang hindi biro. Ang kanilang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na lakas at tibay, kundi pati na rin sa mga personal ng katangian ng aplikante. Tulad ng pagiging mature, may tiwala sa kanyang sarili, tapat, matatag ang isipan, mahusay makapagtrabaho sa grupo, at mayroong matinding disiplina sa kanyang sarili. Subalit talagang lihim ang karamihan sa operasyon at proseso ng pagsasanay ng grupo na ito. Ang tanging alam lamang ng publiko ay nagsisimula ito sa isang matinding physical fitness pre-screening test. Yung ilang mga nakapasa ay talagang daraan sa 7 buwan na lihim na segmented training program. Ang pangunahing layunin nila ay pigilan ng mga posibleng teroristang pag-atake. Ang kanilang mga operations sa Afghanistan ay mahigpit na binabantayan at halos walang informasyong lumalabas tungkol sa kanilang mga activity. Sa madaling sabi, ang matindi at makatotohanan ng pagsasanay ng JTF-2 ang siyang humuhubog sa kanila bilang mga sundalong may napakalaking ambag sa paglaban sa terorismo. Number 14. Pakistan Army Special Service Group SSG. Ang Pakistan Army Special Group o mas kilala bilang SSG ay tinatawag na Black Storks. Pero bakit nga ba Black Storks ang tawag sa kanila? Ang SSG ay isang Special Operation Force ng Pakistan Army na mayroong tungkuling magsagawa ng 5 pangunahing operasyon: Counter-Terrorism Operation, Foreign Internal Defense, Decent Reconnaissance, at Unconventional Warfare. Talagang naging tanyag ang grupong ito matapos nilang magpakita ng kabayanihan nang pasuko nila ang isang gusali at matagumpay na nailigtas ang mahigit 35 na biyag na kinuha mula mismo sa military headquarters. Subalit paano nga ba maging bahagi ng SSG? Para makapasok, kailangan mong tumakbo ng 5 milya sa loob ng 40 minuto at isa pang 5 milya sa loob ng 50 minuto habang nakasuot ng kumpletong combat gear. Kasunod nito, daraan pa ang mga recruit sa matinding physical at tactical training. May ilan pa nga sa kanila na ipinapadala sa US para sa karagdagang pagsanay. Pero bago makapunta roon, kailangan muna nilang maglingkod ng hindi bababa sa 5 taon sa Pakistan Army. Talagang hindi lang sila matindi sa training, napaka-epektibo rin nila sa totoong operasyon. Noong nagkaroon ng PAM-AM Flight 73 hijacking, mabilis at matapang nilang nailigtas ang lahat ng mga pasahero nang halos walang napinsalaan. Sa isang pang insidente sa Afghanistan, mayroong teroristang bumihag sa isang school bus. Subalit sa loob lamang ng 20 seconds, naligtas ng SSG ang mga bata at nakakitilang 3 terorista na sangkot sa insidente. Kaya naman walang duda, kung ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Special Service Group, tiyak na nasa mabuting kamay ka. Number 13. Marcos, India. Ang Marcos o Marine Commandos ng India ay kabilang sa mga pinakamapanganib at pinakarespetadong special forces sa buong mundo. Taglay nila ang ilan sa mga pinakamodernong sniper at assault rifle, pati na rin ang mga real-time combat equipment na ginagamit sa aktwal na digmaan. Ang kanilang pagsasanay ay halos kapareho ng US Navy SEALs at nagkakaroon pa sila ng karagdagang training kasama ng British SAS at ginagawa nila ito para mas mapaunlad pa ang kanilang kakayahan. Kitang-kita na ang layunin nila ay maabot ang pinakamataas na level ng kasanayan, kaya naman handa silang makapagsanay sa mga pinakamahusay sa mundo.
Bahagi rin ng kanilang training program ang Guerrilla Warfare Course sa Counterinsurgency at Jungle Warfare School sa Bayreuth, India. Tulad ng US Navy SEALs, kaya rin ng Marcos na lumaban sa himpapawid, sa dagat at sa lupa. Sa loob ng mahigit 2 dekada, nakilala ang Marcos sa kanilang karanasan at kahusayan sa mga underwater at amphibious mission. Sila at ang US Navy SEALs lamang ang mga special forces na tunay na biyasa sa pakikidigma sa ilalim ng tubig habang may dala pang kumpletong sandata. Itinatag ang Marcos upang magsagawa ng mga special missions gaya ng counterterrorism, special reconnaissance, hostage rescue, personal recovery at unconventional warfare. At tulad ng ibang elite forces, mahigpit talagang ipinagbabawal ang paglabas ng information tungkol sa kanilang operasyon at lahat ay kailangang manatiling lubos sa sekreto. Number 12. US Navy SEALs. Ang US Navy SEALs ay madalas na itinuturing na pinakamatinding elite operation forces sa buong mundo. Talagang napakataas ang kanilang pamantayan para makapasok at kailangan mong lumangoy ng 500 yards. Sa loob ng 10 minutes at 30 seconds, tahasang sinusukat ang bawat segundo. Kailangan mo ring gumawa ng 42 push-ups sa loob ng 2 minuto at 2 minuto lang. Kailangan kayanin din ng katawan mo ang mahigit na 1 milyang takbuhan sa loob ng 11 minutes. At talagang madalas ilarawan ang proseso ng pagiging SEAL bilang pinakamatindi. Ang kanilang pagkasanay ay binubuo ng basic underwater demolition, free-fall jump course, at SEAL prerequisite exercises, at sinundan pa ng humigit kumulang 18 buwan ng pre-deployment preparation. Nagbibigay ang SEALs ng mga espesyalista na may napakagaling na tactical na kakayahan, direct action combat, special reconnaissance, counter-terrorism at foreign internal defense. Ipinagmamalaki rin nila ang matitibay na field trainers at high-end na teknolohiya na ginagamit nila sa kanilang mission. Number 11. US Special Forces, Green Beret. Ang US Special Forces ay tinatag noong June 1952 at mayroong punong himpilan sa North Carolina. Sila ay kilala bilang Green Beret dahil sa natatanging sombrero na pinahihintulutan ni President Kennedy. Kabilang sa mga pangunahing tungkulin nila ang pagtuturo at paggabay ng unconventional warfare sa mga local forces sa sinakop na teritoryo. At foreign internal defense at ang ibig sabihin, pagtulong sa mga kaalyadong bansa para depensahan ng sarili laban sa pag-aalsa o terorismo. Ang kanilang motto ay nagpapakita ng hangarin nilang palayain ng inaapi. Gumagawa rin sila ng direct action, special reconnaissance, information operation, security force support at anti-insurgency operation. Sikat ang special forces sa pagbibigay bigat sa wika, kultura at training skills. Kaya naman biyasa sila sa pakikipag-ugnayan sa lokal na populasyon at sa paggamit ng iba't ibang advanced weapons. Talagang matitibay at handa ang kanilang mga sundalo at ang kanilang mga sniper talagang sobra antibay na kung saan tinagurian silang ilan sa mga pinakamatatalim at hindi basta-bastang pumapalya. Number 10. GIS, Italy. Ang GIS o Gruppo de Intervento Speciale, ang Special Forces ng Italia, kilala sa Ingles bilang Special Intervention Group. Bahagi ito ng Italian Armed Force at mayroon tungkulin sa parehong military at civil policing roles. Itinatag ang GIS noong 1978 bilang isang police tactical unit at noong 2004, pinalawak ang papel nito upang maisama sa special operations. Pangunahing gawain ng GIS ang laban sa terorismo, dignitary protection, hostage rescue, at pag-recover ng mga teritoryong nasakop ng mga terorista. Sanay sila sa paggamit ng iba't ibang armas, explosive, guerrilla tactics, at mga assault aircraft. Ang isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang marksmanship dahil talagang sobrang tumpak sila sa pagbaril. Nakapagsanay din silang kumilos ng maingat at sistematiko kapag mayroong mga bihag. Kaya kung nasa harap mo ang isang member ng GIS, talagang hindi mo gugustuhin malagay sa kanila. Number 9. British Special Air Service, SAS. Ang British Special Air Service o SAS ay isang elite na unit ng British Army. Itinatag noong 1941, itinuturing sila ng marami bilang isa sa mga pinakamahusay na puwersang pandigma sa buong mundo at talagang matalas at mahusay din sila sa iba pang larangan. Madalas din kumukuha ng inspirasyon ng ibang puwersa mula sa SAS. Halimbawa, ang US Delta Force ay nabuo matapos mag-aral at mag-spend ng panahon kasama ng SAS. Binubuo lamang ang SAS ng pinakamahusay sa pinakamahusay at isa sa mga pinakamahirap na proseso ng pagpili sa kahit anong hukbo na ipinatutupad nila. Walang dudang mahusay ang kanilang training at epektibo ito sa mga operasyon na kanilang isinasagawa. Naging bahagi sila ng maraming kilalang mission mula sa ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa mga labanan sa Afghanistan at Iraq at tumulong din sila sa raid sa Syria noong May 2015. Inamin pa nga ni US General Stanley McChrystal na hindi magiging kasing tagal ng tagumpay ang giyera sa Iraq kung wala ang contribution ng SAS. Hindi sila naging pinakamahusay ng walang dahilan. Marami na silang naisakatuparang mahalagang mission. Ang SAS ay nahahati sa 4 na squadrons, A, B, C at G.
Ang bawat isa ay mayroong humigit kumulang 60 kalalakihan at ang bawat squadron ay mayroong 4 na troops na may kanya-kanyang specialization. May mga tiyak na gawain na nangangailangan ng special na pagsasanay gaya ng counter-terrorism, isang squadron na nakadelegate dito kada 6 na buwan. Intelligence gathering, forward air control, close protection at pagtuturo sa mga dayuhang militar. Number 8. Sayeret Matkal, Israel. Ang Sayeret Matkal, na kung saan kilala rin bilang The Unit, ang pinaka-prime special forces ng Israel Defense Forces. Tinipon nito mula sa napakahusay at matatalinong operatiba na madalas na gumaganap ng susi sa karamihan ng mga counter-terrorist operation na isinasagawa ng Israel. Bilang bahagi ng kanilang tungkulin, ang Sayeret Matkal ay talagang responsable sa hostage rescue, pagkuha ng mahalagang intelligence sa digmaan at reconnaissance operation. Malaki ang naging ambag nila sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga tao ng Israel sa pamamagitan ng pagsupil sa mga pambobomba at pag-atake ng kanilang mga kalaban. Ang isa pa sa kanilang pinakakilalang tagumpay ay noong 2003 nang isalba nila ang isang taxi driver na dinukot ng mga kalaban. Natagpuan at nailigtas si Eliha mula sa 10 metrong malalim na hukay sa loob ng isang abandonadong pabrika sa labas ng Ramallah. Ang recruitment para sa Sayeret Matkal ay sinasagawa 2 beses sa isang taon sa pamamagitan ng isang napakahirap na selection camp na tinatawag na gibush na tumatagal ng maraming araw at halos walang tulog. Bilang karagdagan, inaasahan na ang mga sundalo rito ay napaka-physically fit at may mataas sa antas ng intelligence. Noong 2017, ang isa sa kanilang pinakahuling kilos ay ang pag-penetrate sa Syria para maglatag ng listening device sa loob ng isang conference hall ng ISIL External Operation, isa pa sa mga patunay ng kanilang kakayahan sa covert operations. Number 7. GIGN. Ang National Gendarmerie Intervention Group o GIGN ang pangunahing special forces ng French National Gendarmerie. Itinatag ang GIGN noong 1973 bilang tugon sa Munich at muling inorganisa noong September 2007 para maging isang unit na may 3 bahagi: Intervention Force, Observation and Research Force at Security and Protection Force. Binubuo ang GIGN ng isang instruction chamber o training unit, isang leader group at 4 na troops. Bawat troops ay mayroong humigit kumulang 20 operatiba. Sila ay masusing sinasanay sa pagbaril, advanced marksmanship, airborne operation at close quarter combat. Sa kasaysayan, lumahok na ang GIGN sa mahigit 1,000 aksyon, nakaligtas ang mahigit 500 biyag, naipakulong ang mahigit 1,000 sospek at nakitilang mahigit 11 terorista. Ang isa sa kanilang kilalang operation ay ang pagsagip sa mga school children na dinukot ng Somali Coast Liberation Front sa Jabati noong 1976. Mula noon ay naging expert na rin sila sa pagharap sa mga Somali pirates. Ang motto nila ay tumutunog na tunay na nakakantig, to save lives without regard for one's own. Namumuhay sila ayon dito, kaya naman karapat-dapat silang purihin para sa kanilang serbisyo. Pinapanatili ng GIGN ang mababang profile sa kanilang mga member. At ayon sa batas ng France, ipinagbabawal ang pag-publish ng larawan ng mukha ng isang member ng GIGN at maaaring humantong ito sa seryosong kasong kriminal at hindi mo rin gugustuhin subukan yun. Talagang hindi rin nagkukulang sa taktika ang GIGN at makikita ito sa kanilang matagumpay na pag-recapture ng Grand Mosque sa Mecca noong 1979. Number 6. GROM, Poland. Ang GROM na tinatawag ding Grupo for Operational Maneuvering Response o simpleng GROM ay nangangahulugang kidlat dahil sa bilis at taktika nila, ang pinaka-elite sa 5 Special Operation Forces ng Poland. Itinatag ang GROM noong July 1990 at bago maging member, kailangang pagdaanan ng mga kandidato ang series ng nakakapagod na psychological at training trials, kasama na rito ang isang truth test na dapat nilang ipasa. Ang GROM ay nagsasagawa ng counter-terrorism operation, hostage rescue, unconventional warfare at direct action. Sanay sila sa paggamit ng advanced warfare weapons, medical expertise at mahigpit na military discipline. Sila ay mga biyasang operatiba na handang mag-deploy sa iba't ibang klase ng mapangarib na mission at kilala sa pagiging mabilis at epektibo sa pagkilos. Number 5. Unidad de Operaciones Especiales, Espanya. Ang Unidad de Operaciones Especiales, na ngayon ay kilala bilang Naval Warfare Force ng Spain, ay nabuo noong 1952, inspirasyon mula sa SAS upang maging isang elite na unit ng hukbong dagat. Simula noong 2009, ito ay official na tinawag na puwersa Daigaran Naval Special. Tinatayang mayroong humigit kumulang 100 member lamang ang unit na ito at nahahati sila sa 3 operative group. Ang mga miyembrong ito ay dumaraan sa matinding pagkasanay sa iba't ibang larangan ng naval warfare tulad ng combat swimming, shipboarding, marksmanship at craft navigation. Sa loob ng Europa, kinikilala ang Naval Special Warfare Force bilang isa sa mga pinakamahusay at pinakanirerespeto sa larangan ng special operation. Ang kanilang disiplina, tactical na kahusayan at kakayahang mag-operate sa dagat at lupa
ay nagbibigay sa kanila ng reputation bilang isa sa mga pinaka-elite na puwersa sa buong mundo. Number 4, Snow Leopard Commando Unit, China. Ang Snow Leopard Commando Unit ng China ay isa sa mga pinakamataas na antas ng tactical na unit sa ilalim ng People's Armed Police Force ng People's Republic of China. Itinatag ito noong December 2002 at espesyal na sinanay upang labanan ng terorismo, kaguluhan, kidnapping at pagsabog o bomb disposal. Ang mga aplikante ay kailangang galing muna sa regular armed force at makapagsilbi ng 1 hanggang 2 taon bago sila tuluyang payagang sumailalim sa pagsasanay. Pagkatapos nito, dumaraan sila sa matinding physical endurance test, advanced weapons training at driving exercise. Nakikibahagi na ng Snow Leopard Commando sa mga joint counter-terrorism drills, kabilang na mga operasyon kasama ng Russia noong 2007 at deployment sa Afghanistan at Iraq para protektahan ng mga Chinese personnel. Kilala sila hindi lamang sa bilis at disiplina, kundi pati sa tahimik subalit epektibong taktika sa mga high-risk mission. Dahilan para maituring silang isa sa mga pinakamapanganib at pinakainahangaang elite unit sa Asia. Number 3, Special Air Service, New Zealand. Ang New Zealand Special Air Service ay ang pinaka-elite na unit ng depensa sa buong New Zealand. Nabuo ito noong 1955 at ang kanilang tanyag na motto ay Who Dares Who Wins at ang ibig sabihin ang naglalakas loob ang siyang nagwawagi. Ang mga pangunahing tungkulin ng NSAS ay kinabibilangan ng observation at intelligence gathering, direct action mission at counter-terrorism operations. Mula nang mabuo sila, nakasali na ang unit na ito sa maraming malalaking operasyon sa digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong Vietnam War, nakipagtulungan sila sa Australian SAS at noong 2009, sila naman ang namuno sa mga counterinsurgency operation sa Kabul at tuwang ang Afghan National Police. Ang NSAS ay kilala sa kanilang disiplina, tahimik subalit epektibong taktika at professionalism sa operasyon. Ang isa pa sa mga natatangi sa kanila ay hindi lamang mula sa military personnel ang pwedeng mag-apply. Pati mga sibilyan ay maaaring tanggapin kung makapasa sa kanilang matinding psychological at physical selection process. Ang kombinasyon ng tapang, talino at tumpak na aksyon ang dahilan kung bakit ang New Zealand Special Air Service ay kabilang sa mga pinakamagagaling na elite unit sa buong mundo. Number 2, GSG-9, Germany. Ang GSG-9 o Border Protection Group 9 ay ang specialized police unit ng Germany na kilala sa kanilang counter-terrorism at hostage rescue mission. Nabuo sila noong 1972 matapos ang malagim na pangyayari sa Munich Olympic na kung saan isang grupong tinatawag na Black September mula sa Palestine ang bumiyag at kumitil ang 11 atleta at isang German officer. Mula noon, ang GSG-9 ay naging simbolo ng kausayan at katumpakan pagdating sa mga operasyon laban sa terorismo. Ang kanilang mga pangunahing tungkulin ay ang pagliligtas ng mga bihag, pagresponde sa mga kaso ng kidnapping, pagsugpo sa terorismo at pagsasagawa ng mga high-risk arrest. Ang isa sa mga kilalang operasyon nila ay noong 2008 Mumbai attacks sa India na kung saan tumulong sila sa mga counter-terror operation. Talagang kilala din ang GSG-9 sa kanilang mahigpit na disiplina, advanced marksmanship at tactical coordination. Ang kanilang motto ay simple lamang subalit malalim, to save lives even at the risk of their own. Dahil dito, ang GSG-9 ay isa sa mga pinakarespetado at kinatatakutang special unit sa buong Europa. Number 1, Spetsnaz, Russia. Ang Spetsnaz Alpha Group ay tinuturing na pinaka-elite na unit ng Russian military at marahil isa rin sa mga pinakamabangis sa special forces sa buong mundo. Nabuo ito noong 1970 at unang sumikat sa kanilang paglusob sa Afghanistan. Ang training ng grupo na ito ay talagang kilalang labis sa matindi at kakaiba. Pinaghalo ang pamamaraan ng US Rangers, Delta Force at Navy SEALs pero may sariling mas babangis at kakaibang diskarte. Ang isa sa mga kilalang pagkasanay nila ay ang pagpapaputok ng live ammunition sa dibdib ng mga recruit na mayroong suot na body armor. Isang paraan para ihanda sila sa possibility ng totoong barilan sa labanan. Kilala ang Spetsnaz sa kanilang walang takot at walang awa pagdating sa mga misyon. Sa larangan ng digmaan, wala silang sinasanto at gagawin ng lahat upang matapos ang operasyon. Subalit dahil dito, madalas silang batikusin tulad noong 2002 Moscow Theater Hostage Crisis na kung saan gumamit sila ng chemical gas upang patumbahin ng mga militante, subalit nagresulta ito sa pagkakitil ng 129 hostage. Sa kabila ng controversy, nananatiling isa sa mga pinakamabisang special forces sa planeta ang Spetsnaz, sanay sa guerrilla tactic, psychological warfare at extreme endurance. Talagang isa lamang ang masasabi mo kapag nakaharap mo na sila, huwag kang lalaban kung ayaw mong magsisi.